Hello mga ka-vlogs, mga ka-bros. Yan, welcome sa ating channel, The Inventors Vlog. Yan, it's a family vlog mga ka-bros. Sinishare ko yung buhay dito sa Amerika, dito sa New York, kung paano kami nakakaraos, mga ganyan. Bali ngayon mga ka-bros, papasok tayo sa trabaho. Yung pasok natin alas 3 ng hapon. Yan, bali panggabi tayo, night shift. Ang trabaho natin sa isang hospital dito malapit sa amin, around 15 minutes away dito sa bahay, so malapit lang. So yun, ang trabaho natin sa hospital, isa tayong patient transporter. Bali yung pinakatrabaho natin, nililipat natin yung mga pasyente. Halimbawa, magte-test sila, ma-admit, pupunta sa floor, sa room nila, mga x-ray, CAT scan, ganun yung trabaho natin. Parang sa Pilipinas, yung mga nagtutulak ng wheelchair sa hospital dyan. Imagine mo, magandang experience pala yun pag nagtrabaho ka sa Pilipinas. Kahit ganun lang yung trabaho mo, mga nagtutulak ng wheelchair, mga ganyan. Malaking bagay mga ka-bros pag nag-abroad ka or nag-migrate ka sa ibang bansa, at least may experience ka. Yun ang mga kasi pang in demand dito, yung mga labor na trabaho, yung construction, yan sa hospital. Halimbawa, transporter. Kung isa kang magaling na electrician, mag-aaral ka dito para makakuha ka ng license. Kung magaling ka sa tiles, yan, in demand din dito mga ka-bros sa New York. In demand ang mga trabahong ganyan. Pero syempre, kung isa kang professional, graduate sa Philippines ng nurse, nurse, in demand yung nurse, hindi, mag-apply ka na lang ng nurse, ganyan. Pero ako, dahil graduate ako ng management, ayun, so hindi masyadong dito sa Amerika, parang unless magpapa-evaluate ka sa yung mga grades mo, yung transcript, ipapa-evaluate mo kung ano yung para ma-credit sila dito, para yung 4 years na degree mo, yung bachelor's degree mo, dito, i-honor nila dito. Pwede ko rin gawin yun, kaya lang syempre hindi na rin, kasi okay naman yung trabaho. Yun, maraming nag-a-advise sa akin, ipa-evaluate mo yung mga grades mo, mga ganyan, yung transcript, ipa-evaluate mo para i-honor yung bachelor's degree mo. Pwede naman yun, pero syempre kailangan nating magtrabaho, mga ganyan. So okay lang, marami naman din trabaho dito. Tsaka masaya naman ako sa ginagawa ko, sa trabaho ko ngayon. So ayos lang, kahit ganito lang yung trabaho natin, malaking bagay na rin. Tsaka alam nyo mga ka-bros, pag nasa abroad ka, maging ka lang, parang practical sa buhay. Syempre, kung ano lang yung kaya mong bilhin, kaya mong gawin, yun lang ang mo. Syempre, kung maganda yung trabaho mo, kaya mong bumili ng bahay, kaya mong bumili ng magagandang sasakyan, okay lang, gawin mo. Pero dahil simple lang yung trabaho natin, so nakaka-rouse din tayo. May kotse tayo, may apartment tayo, nakakabili tayo ng pagkain. So maganda rin yung buhay dito, kasi may may sa trabaho, may health insurance ka. Health insurance, libre lang. Binabayaran mo siya pero mura lang. Kinakaltas sa paycheck mo, around $25 yata, di ako sure. So pag na-hospital ka, libre na yung hospital, wala ka nang babayaran. Gamot, libre na lang, lahat. So ayun. Alam nyo ka bros, dumating ako dito ng 2014, yung end ng 2014, November. So nag-ano muna ako ng 1 month, nag-adjust, tingnan ko yung paligid, kung ano yung syempre na-overwhelm ka, iba yung lugar, iba yung mga tao. Yun, after 1 month, nagtrabaho ako, nag-start ako sa isang coffee shop. Yun, okay naman yung kinikita nun, pero yung oras ko nun, minsan nagtatrabaho ka lang 3 days
Kasi syempre wala ka pang experience, bago ka pa lang. Yun. Kaya tiniis ko yun. Minsan tatawagan ka lang twice a week. So sahod ka lang nun $150. Tapos yung per hour mo nun $7.50 yata nung unang dating ko dito. So okay lang, tiniis ko yun. Hanggang sa na-regular ako dun sa trabaho ko, medyo okay naman yung performance natin. Siyempre tayong mga Pilipino, hardworking tayo. So yun, na-regular ako, nagtrabaho ako 5 days a week. Binigyan ako ng schedule 5 days a week. Minsan 6 days pa overtime. Kumikita na rin nun. For 7 years nagstay ako dun sa coffee shop na yun, which is magandang experience. Na-expose ako sa mga tao, mga ganyan. Masaya. Tsaka ganun talaga pag nag-uumpisa ka sa abroad, kailangan mag-umpisa ka sa baba para at least alam mo yung hirap ng buhay, yung paano mabuhay sa bagong bansa mo, mga ganun. Akalain nyo mga kabros, wala akong kotse nun, naglalakad lang ako. Magsasakay ako ng bus, 2 oras yung biyahe. Samantalang ang lapit-lapit lang nung trabaho ko nun, yung coffee shop na pinapasukan ko, kung i-drive mo yun 15 minutes lang. Dahil wala akong kotse, hindi ako nag-drive, wala akong license. So ang nangyari, babiyahe ako ng bus, aabot pa ako ng 2 oras, mga kabros. Ganun kahirap. 2 bus yung sasakyan ko nun. Tapos yung isa ang tagal, 1 oras mahigit mo hintayin sa isang bus stop. So yun, nakaraos naman. Tapos nakabili ako ng kotse, lumang kotse. Syempre ganyan talaga sa ibang bansa. Pag sa una, bibili ka ng lumang kotse, yung kaya mo lang bilhin. Binili ko lang yun around $3,000, lahat-lahat na yun. Syempre nakakuha na ako ng lisensya nun. Tapos yun, nagtagal yung kotse sa akin ng 4 years. Isipin mo 4 years nagtagal sa akin, ginamit ko. Di ba? Kasi kung magta-taxi ka, yung bus 2 hours yung biyahe, tapos taxi babayaran mo $15. Tapos sa bus $2 lang, kaya lang 2 hours yun. Taxi naman $15. So minsan pag pagod na ako sa trabaho, ang ginagawa ko, magta-taxi ako pa uwi, or magbabas ako pa uwi, taxis papunta. Yan, dinidiskartehan ko lang mga kabros. Ganun lang talaga ang buhay, dapat marunong ka. Yun, pagkatapos nun, nagtrabaho sa after 7 years, nag-quit na ako sa trabaho ko dun sa coffee shop. Pero hindi totaling nag-quit, parang nagbawas ako ng araw. Kasi ganun ang diskarte mga kabros, para sa share ko lang. Halimbawa, bago ka sa isang bansa, sa isang lugar, nag-abroad ka, apply ka ng kahit anong trabaho. Yan, tapos ang gagawin mo nun, mag-apply ka ng magandang trabaho, paunti-unti. Hanap ka ng part-time, mga part-time na trabaho, yung maganda yung benefits, medyo malaki yung sahod ng konti. Apply ka. Yan. Pag nag-apply ka nun, natanggap ka dun sa bago mong trabaho, medyo malaking sahod, magandang benefits. Yun, bawasan mo yung oras mo sa trabaho mo, yung unang trabaho mo. Halimbawa, yun ako sa coffee shop, binawasan ko yung oras ko dun. In-split ko siya mga kabros. So nung in-split ko siya, 3 days ako doon, 3 days ako dito sa bago kong trabaho sa hospital. So paganda ng paganda hanggang sa ayun, sakto may opening sa bago kong trabaho ngayon sa hospital. Dati part-time lang ako, 3 days lang ako pumapasok. Nag-open ngayon yung yung full-time. So in-applyan ko yun. In-applyan ko yung full-time. In-applyan ko yun hanggang na-hire ako full-time, natanggap ako. Nalipat ako ng full-time job. Hanggang sa umalis na ako dun sa coffee shop kasi nag-full-time na ako dito sa bago kong trabaho. Ganun lang. Ganun ang diskarte mga bros. Start ka sa mababa, pakasanay ka muna sa lugar mo kung saan bansa ka. Pagkatapos, pag nasanay ka na konti-konti, paunti-unti, apply ka ng mas magandang trabaho.
Tsaka dito sa Amerika, ang napansin ko, ang buhay dito mga kabros, parang ano lang, parang step by step talaga. Hindi mo siya mabibigla na, ay gusto ko ganyan, ganyan. Hindi. Dito, mag-i-start ka sa mababa talaga. Mas maganda, parang ganun yung program dito. Yung start ka sa mababa hanggang sa mag-develop ka na, matuto ka na, mapupunta ka na sa magandang company, makakabili ka na ng kotse mo. Yun, unti-unti darating na yun. Yung lisensya mo, makakabili ka ng kotse, makakarent ka na ng apartment, makakabili ka ng bahay. Kung gusto mong mag-aral, pwede. O kasi dito, kahit anong edad mo, pwede kang mag-aral mga kabros. Walang discrimination. Ay, matanda na, nag-aaral pa. Hindi. Dito kahit 50 years old, 60 years old, pwedeng mag-aral mga kabros. Ganun dito sa Amerika. Yun ang kagandahan dito, may freedom ka. Kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Hindi nila papakialaman, tatawanan, parang ganun. Sobrang yun ang maganda dito. Gusto kong mag-aral kahit 65 years old na ako, pwede. Sa Pilipinas, 65 ka, mag-aral ka, minsan syempre tinatawanan ka dahil hindi tayo sanay sa ganun. Pero dito sa Amerika, kahit anong gusto mong gawin, mag-jogging ka, alas 3 ng hapon, mag-jogging ka alas 11 ng gabi, walang problema mga kabros. Basta may freedom. Sa Pilipinas, pwede mo rin gawin yun, kaya lang syempre mag-jogging ka dun ng ng 12 midnight. Parang hindi, feeling natin, parang hindi ganun ka Pero dito sa Amerika, lahat pwede mong gawin. Yun ang kagandaan dito, kaya tinatawag na freedom. Yan. Totoo yun mga kabros. Yung sa Amerika, yung freedom. Talagang may freedom ka. So yun ka bros, habang nagde-drive ako, nagba-vlog ako, sineshare ko, nagkukwento ako. So yan, malapit na tayo sa trabaho. Magpa-park lang tayo nito. Dito na tayo sa trabaho natin. Makikita mo, ang daming mga sasakyan ngayon. Busy kasi Monday, tapos kakatapos lang nung holiday, July 4th. Nag-day off nga ako 3 days. So, dumikit yung July 4th sa weekend off ko. So 3 days off ako. Ngayon tinatamad akong pumasok. Ayun. Yan, ito nga pala yung trabaho natin mga kabros. Diyan tayo nagtatrabaho sa hospital. Yan, magpa-park lang tayo dito. Tignan nyo naman yung mga sasakyan. Sobrang dami. Ito mga employee lahat to. Ang daming mga employees dito. Yan. Yan, magpa-park lang tayo kabros. Ayun, may parking doon. Jackpot, may tayo, malapit na parking. Ay, meron din sa dulo. Hindi mainit. Ayun. Hindi mainit dito. Nakaharap tayo sa mga puno. So yun ka bros, nakapag-park na tayo. Ito yung parking natin, papakita ko sa inyo. Nakaharap tayo sa mga puno dito. Ayan. Nakatalikod tayo sa araw para mamaya pag nag-break tayo, hindi tayo mainit dito. Sobrang init mga ka-bros. Okay ka bros, ito na yung vlog natin. Na-share ko na yung buhay natin. For now, yung ganitong buhay. Marami pa akong isi-share sa YouTube yan. So magre-ready lang tayo. Magsasapatos lang ako. Tapos may merienda ako ng konti. Mamaya magbe-break ako. Iba-vlog ko ka bros yung break natin mamaya. Alright, see you later mga ka bros. After 2 hours, balik tayo sa kotse. Break tayo. Hello mga ka-bros, so break na tayo, ang bilis ng oras. Nakadalawang oras na kaagad tayo. So kakain lang tayo ng mga 15 minutes. Tapos babalik na tayo ulit. May break ulit tayo mamaya, 45 minutes. Yun ang pinaka dinner natin. Magdi-dinner tayo. Yung break ko mamaya around 7:15. So yun, kakain lang ako ng mabilis. Ito nga pala yung baon ko. Sausage, egg and cheese croissant mga kabros. Ay, sarap. Na-melt yung cheese. So, eto siya. Ito yung baon natin, sandwich. Ayan, sausage, egg and cheese croissant. Binili natin sa Walmart. Ready to eat na siya. Iinit mo lang. Yun. Hindi siya healthy pero pang emergency minsan. Dahil wala kang alam lutuin, wala kang alam ibaon.
So ito na lang kainin ko. Sausage, egg, and cheese croissant. So mga ka-bros, kakain lang ako. Yan, mamaya upload natin yung video sa YouTube natin. Alright ka-bros, kakain lang, mabilis. See you later.